Sa gilid ng isang liblib na barangay sa Iloilo, may isang purok na matagal nang isinumpa. Ang mga matatanda sa lugar ay bihirang lumabas sa gabi, at ang mga batang naglalaro sa paligid ay palaging may pakiramdam na may nagmamasid sa kanila. Kahit na araw, may kakaibang lamig na dumadaloy sa hangin, parang may bulong na sinusundan ang bawat hakbang ng sinuman. Ang mga bahay ay yari sa kahoy at may mga bubong na may lumang pawid, tila ba pinipilit ng panahon na bumagsak, ngunit nananatiling nakatindig sa kabila ng kalupitan ng oras. Sa gitna ng purok, may isang lumang eskinita na bihirang madaanan ng mga tao. Ang mga pader nito ay may mga kakaibang marka, parang simbolo ng sinaunang ritual, at sa ilalim ng gabi, ito ay naglalabas ng anino na kumikilos na parang may sariling buhay. Si Lino, isang batang lalaki na 16 na taong gulang, ay lumaki sa purok na ito. Siya ay matapang sa panlabas, ngunit may hiwaga sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na naglalakad sa gilid ng eskinita, kahit hating gabi, nakatingin sa dilim, at tila nakikipag-usap sa wala. May mga araw na ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kakaibang liwanag, parang may nakikitang hindi nakikita ng iba. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbibilin sa kanya, huwag kang lalapit sa eskinita kapag gabi na. May masamang espiritu na naninirahan doon, at hindi basta-basta na isa sa puso ang lihim nito. Ngunit sa kabila ng babala, ramdam ni Lino ang isang puwersa na tila nag-aanyaya sa kanya, isang tawag na hindi niya maipaliwanag. Ang mga bata sa purok ay nagkukwentuhan tungkol sa misteryosong nilalang na kumakain ng liwanag ng mga kalalakihan, at ang ilan ay nagdadagdag ng mga kwento tungkol sa aswang na may kakayahang mag-anyong tao. Ngunit sa gitna ng takot, may kakaibang kapangyarihan si Lino na nagtutulak sa kanya na alamin ang katotohanan. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad sa eskinita, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula sa isang lumang kubo sa dulo. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas, at may hangin na nagmumula rito na may halo ng malamig at kakaibang aroma. Sa loob, may mga lumang kagamitan, mga sirasirang kasangkapan, at mga papel na tila naglalaman ng lihim na kaalaman. Ngunit bago pa man niya maabot ang liwanag, may narinig siyang bulong, isang boses na mahina ngunit malinaw, huwag mong lisanin ang landas na ito. Ang tinig ay nagmula sa loob ng kubo, ngunit tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Ang kanyang puso ay bumilis at bawat galaw ay puno ng kaba at suspense. Alam ni Lino na may isang lihim na puwersa sa kubo, isang misteryo na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit ramdam niyang kailangang tuklasin. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa liwanag, at ang kanyang isip ay puno ng tanong, ano ang lihim ng kubo? Sino ang nagbabantay sa eskinita? At higit sa lahat, anong katotohanan ang naghihintay sa kanya sa ilalim ng liwanag na iyon? Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, naramdaman ni Lino ang presensya ng isang bagay na hindi niya nakikita, ngunit ramdam sa bawat paghinga. Ang hangin ay nagdadala ng kakaibang enerhiya, at bawat anino sa paligid ay parang nagbabantay sa kanyang kilos. Ang suspense ay tumataas sa bawat segundo, at ang manunood ay iwan sa matinding kuryosidad. Paano haharapin ni Lino ang misteryo na matagal nang isinumpa sa purok? Ano ang mga lihim na nagtatago sa lumang kubo, at paano ito makakaapekto sa kanyang buhay? Bago matapos ang gabi, ang liwanag mula sa kubo ay biglang lumakas, at may naramdaman siyang kakaibang puwersa na tila humihila sa kanya papasok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng tensyon, bawat paghinga ay may kasamang kaba, at bawat pagtingin sa paligid ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na pangamba. Ang huling sandali ng introduksyon ay nag-iwan kay Lino sa harap ng pintuan, nakabukas, naglalabas ng liwanag, at puno ng misteryo na magpapatuloy sa susunod na kabanata ng kanyang karanasan. Ang manunood ay iwan sa matinding curiosity at excitement, ano ang kanyang makikita sa loob? Ano ang lihim ng kubo at paano ito nakakaapekto sa buong purok? Ang suspense ay unti-unting tataas, at bawat segundo ay magpapaigting ng engagement, naghihikayat sa bawat isa na alamin ang katotohanan sa susunod na bahagi ng kwento. Matapos ang gabing iyon sa harap ng lumang kubo, si Lino ay hindi makatulog. Ang bawat tunog sa loob ng kanilang bahay, ang ihip ng hangin sa bintana, ang kaluskos ng bubong, at ang mga kalansing ng bakal sa labas, ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib.
Ramdam niya ang bigat ng misteryo na kanyang nasimulan at ang hindi maipaliwanag na puwersa na tila sumusubaybay sa kanya. Sa bawat pagkakataon na siya ay tinitingnan ang liwanag mula sa kubo, tila may lumilitaw na anino sa gilid ng kanyang paningin, nawawala kapag siya ay tinitingnan ng diretsyo. Ang pakiramdam ng paranoia ay unti-unting kumakapit sa kanya, at ang tanong sa kanyang isip ay nananatiling isa, ano ang nasa loob ng kubo, at bakit tila may sariling buhay ang lugar na iyon. Habang lumilipas ang mga araw, si Lino ay napansin ang iba pang kakaibang pangyayari sa purok. May mga bata na biglang nawawala sa ilang minuto at babalik nang walang maalala sa nangyari. May mga hayop na tumatakbo ng walang dahilan, at ang mga matatanda ay tila may natatanging takot na hindi nila kayang ipaliwanag. Nakakakita rin siya ng mga anino na naglalaro sa gilid ng mga bakuran, at sa ilang pagkakataon, naririnig niya ang mga bulong sa hangin, mahina ngunit malinaw, mga pangalan, mga babala, o mga pangako. Ang mga pangyayaring ito ay unti-unting bumabalot sa kanya, at si Lino ay napilitan na pag-aralan ang bawat detalye ng paligid, naghahanap ng palatandaan na makakatulong upang maunawaan ang misteryo. Mula sa kanyang pakikipag-usap sa ilang matatanda sa purok, nalaman ni Lino na ang lugar na iyon ay may lumang kasaysayan. Ayon sa kwento, may mga henerasyon ng mga pamilya sa purok na nasangkot sa kakaibang ritual na may kaugnayan sa mga aswang. May mga tala ng hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga bata at mga kabataan na biglang nagbago ang ugali. Ang ilan ay nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan, habang ang iba ay tila nawawala sa mundo ng tao. Ang mga nakalipas na pangyayari ay nagdulot ng takot sa bawat pamilya, at unti-unting napagdesisyonan ng komunidad na huwag na lamang pansinin ang mga kakaibang senyales. Ngunit si Lino, sa kabataan at kuryosidad, ay nakaramdam na ang kasaysayang ito ay may direktang koneksyon sa lumang kubo at sa glow ng batang babae na nakita niya. Isang gabi, habang naglalakad siya papunta sa kubo, may naramdaman siyang malamig na simoy ng hangin sa likod niya. Ang kanyang balat ay namutla, at ang mga dahon sa paligid ay gumagalaw ng parang may nakikitang hindi niya nakikita. Biglang, may narinig siyang tunog ng halakhak, malinaw ngunit tila nagmumula sa malayo. Napatingin siya sa paligid ngunit wala siyang makita, at ang tunog ay unti-unting humina, na para bang may nilalang na naglalaro sa kanyang isipan. Ang eksenang iyon ay nagdulot ng matinding kaba, ngunit sa parehong oras, napagtanto niya na may koneksyon ito sa glow na nakita niya sa loob ng kubo. Sa kanyang pag-usisa, napansin ni Lino na may mga kakaibang marka sa mga pader ng ilang bahay sa purok, simbolo na hindi niya maintindihan ngunit tila nagpapadala ng babala. Ang ilan sa mga simbolo ay lumilitaw lamang sa dilim, at kapag tinignan sa liwanag ng araw, nawawala na parang hindi naman naroon. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng pangamba at tanong sa kanya, may mga puwersa ba sa purok na hindi nakikita ng karaniwang tao? May mga nilalang ba na nagmamasid at nagtatakda ng kapalaran ng bawat pamilya sa lugar? Habang nagpapatuloy ang kanyang pananaliksik, nakilala niya si Aling Rosa, isang matandang babae na matagal nang nakatira sa purok. Ayon sa kanya, may mga gabay na hindi nakikita ng karaniwang mata, at sila ang nagbabantay sa balanse sa pagitan ng mundo ng tao at ng nakatagong mundo ng mga aswang. Ang mga bata ay may kakaibang koneksyon sa puwersang ito, sabi ni Aling Rosa, at minsan, ang mga bata rin ang tanging makakaunawa sa lihim ng mga eskinita at kubo. Ang kanyang sinabi ay nagdulot kay Lino ng kakaibang ideya, maaaring siya mismo ay may koneksyon sa misteryo, isang papel na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang unti-unti niyang nauunawaan ang mga palatandaan, may mga pagkakataon na naririnig niya ang mga bulong sa dilim, mga pangalan, mga babala, at mga utos. Ang mga bulong ay nagmumula sa paligid, sa ilalim ng mga puno, sa hangin, at minsan sa mismong loob ng kubo. Ang bawat pangyayari ay nagpapataas ng suspense, at nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang puso. Napagtanto ni Lino na ang kubo ay hindi lamang lumang gusali, ito ay sentro ng misteryo, puno ng enerhiya at lihim na hindi basta-basta mauunawaan. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, nakakita si Lino ng lumang kwaderno sa loob ng kubo na tila iniwan ng isang matandang aswang. Ang bawat pahina ay puno ng simbolo at diagram na hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang kakaibang puwersa sa bawat salita at linya.
Ang kwaderno ay parang naglalaman ng lihim ng kapangyarihan at misteryo ng puro, isang kaalaman na maaaring magbigay ng kaligtasan o panganib. Ang karanasang ito ay nagdulot ng higit na tanong sa kanyang isip. Ano ang koneksyon ng lumang kwaderno sa glow ng batang babae? Ano ang layunin ng mga simbolo sa pader? At higit sa lahat, anong kapalaran ang naghihintay sa kanya kung siya ay magpapatuloy sa pag-usisa? Sa bawat gabi, naramdaman ni Lino ang presensya ng kakaibang puwersa sa paligid ng kubo at sa buong purok. Ang hangin ay tila may buhay, ang mga anino ay kumikilos sa sariling paraan, at ang mga tunog ay naglalaman ng mga mensahe na hindi maipaliwanag. Ang suspense ay tumataas sa bawat galaw, at ang kaba ay hindi na lamang sa dilim kundi sa bawat paghinga at bawat hakbang. Ang misteryo ay unti-unting lumalawak, at ang manonood ay naiwan sa matinding kuryosidad. Ano ang susunod na mangyayari, at paano haharapin ni Lino ang kakaibang puwersang ito? Ngunit sa kabila ng lahat ng kakaibang pangyayari, si Lino ay nagkaroon ng determinasyon. Ramdam niya na may bagay siyang dapat tuklasin, may papel na dapat gampanan sa misteryo ng puro. Ang glow ng batang babae ay hindi lamang paalala ng panganib, kundi gabay na nagbibigay ng direksyon. Sa huling sandali ng kabanatang ito, habang nakatayo siya sa gitna ng kubo, ang mga anino ay tila naglakad papalapit, at ang hangin ay nagdala ng bulong. Ang tunay na lihim ay magsisimula lamang ngayon. Ang mga manonood ay iwan sa mataas na suspense. Ano ang tunay na lihim ng kubo? Ano ang koneksyon ng glow sa mga simbolo at kwaderno? At higit sa lahat, makakahanap kaya si Lino ng katotohanan sa kabila ng panganib? Ang kabanatang ito ay naghahanda sa kanila para sa mas malalim at mas nakakakilabot na karanasan sa susunod na yugto ng kwento. Habang lumalalim ang gabi sa purok, ramdam ni Lino ang bigat ng misteryo na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Hindi na lamang ang lumang kubo ang nagiging sentro ng kanyang kaba, pati ang buong paligid ay nagiging kaalyado ng isang puwersang hindi niya lubos na nauunawaan. Sa bawat hakbang niya, parang may mga mata na sumusubaybay, hindi lamang mula sa mga puno o anino ng bahay, kundi sa mismong hangin at dilim. Ang mga alon ng lamig ay dumadaloy sa kanyang balat, at sa bawat ihip ng hangin, may bulong na sumasabay sa kanyang pangalan. Kahit sa araw, may mga kakaibang pakiramdam siya, parang may mga matang nagmamasid sa kanya sa gilid ng kanyang paningin, nawawala tuwing titingin siya ng diretsyo. Ang kanyang mga kapitbahay, na noon ay tahimik at maingat sa kanilang kilos, ay nagsimulang magbago rin. May mga pagkakataon na may nakikitang anino sa kanilang mga bakuran, o may maririnig na kakaibang tunog mula sa loob ng kanilang mga bahay, ngunit kapag sila'y lumapit, wala nang anuman. Ang takot ay kumalat sa buong purok, at ang mga nakaraang kwento ng pagkawala ng bata, ay muling bumuhay sa isipan ng mga matatanda. Ang pangalawang konflikto ay lumitaw nang ang isa sa mga batang kaibigan ni Lino, si Maya, 14 na taong gulang, babae, maitim na buhok at matalim ang mata, ay biglang nagkulay at nagiging tahimik sa araw. Ngunit sa gabi ay naglalakad patungo sa kubo, hindi na alam ni Lino kung ito'y sarili niyang kaibigan o isang instrumento ng misteryo. Sa loob ng kubo, bawat pagpasok ni Lino ay tila lumalalim ang kanyang pakiramdam ng panganib. Ang lumang kwaderno ay naglalabas ng kakaibang enerhiya sa kanyang kamay, parang may tinig na nag-uudyok sa kanya na sundan ang mga simbolo, ngunit may kasamang babala, bawat hakbang ay may kapalit na hindi pa niya alam. Ang mga anino sa paligid ay kumikilos ng higit pa sa dati, tila ba nakikipaglaro sa kanya, sinusubok ang kanyang tapang at katalimuhan. May mga gabi na siya ay nakarinig ng mga halakhak ng bata na hindi naririnig ng iba, at ang glow na nakita niya noong una ay unti-unting lumalapit sa kanya, tila ba naglalabas ng mensahe na hindi niya mauunawaan. Samantala, ang kanyang pamilya ay nagsimulang mapansin ang pagbabago kay Lino. Ang kanyang ina ay naging palaging nag-aalala, na hindi lamang dahil sa kanyang pagiging palabiro o kuryoso, kundi dahil ramdam niya ang kakaibang bigat na bumabalot sa kanilang tahanan. May mga pagkakataon na naririnig ng ina ang bulong sa dilim at nakakakita ng mga anino sa paligid ng bahay. Ang suplot ng pamilya ay nagdulot ng dagdag na tensyon. Si Lino ay hindi lamang nakikipaglaban sa misteryo ng kubo at purok, kundi sa pangamba ng kanyang pamilya at sa pag-aalala na baka siya ay madamay sa panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kubo, nakaramdam si Lino ng kakaibang puwersa na humihila sa kanya sa pinakamalalim na bahagi ng gusali.
Ang liwanag mula sa kwaderno ay nag-ilaw sa paligid, nagpapakita ng mga lumang marka sa sahig na dati niyang hindi napansin. Ang mga anino ay tila nagkakaisa, bumabalot sa kanya at nagdudulot ng kakaibang pagkatakot. Sa kabila ng kaba, naramdaman niya ang kakaibang atraksyon, isang pakiramdam na kung susundin niya, malalaman niya ang mga lihim, ngunit maaaring magdulot ng panganib na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang suplot ay lalong lumalim nang makakita siya ng mga lumang litrato sa loob ng kubo, mga larawan ng mga bata na kahawig ni Maya at iba pang nakaraang henerasyon sa purok, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanilang mga mata ay tila nagliliwanag sa dilim at may kakaibang pagkakaayos ng katawan. Ang bawat larawan ay nagdudulot ng halong takot at hiwaga sa kanya. Napagtanto ni Lino na ang misteryo ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. May kaugnayan ito sa nakaraan, sa bawat pamilya sa purok, at sa isang puwersang matagal nang nagbabantay sa lugar. Sa mga sumunod na gabi, ang glow ni Maya ay mas lumalakas, at may mga pagkakataon na siya ay biglang nawawala sa kanilang bahay. Ang kanyang pagkawala ay nagdudulot ng matinding pangamba kay Lino at sa kanyang pamilya. Ang kanyang pagmamadali at desperasyon ay nagdulot ng tensyon, kung paano niya siya mahahanap ng ligtas, at kung ano ang mga panganib na nagtatago sa madilim na bahagi ng purok. Ang suspense ay unti-unting tumataas, at ang audience ay naiwan sa matinding curiosity. Ano ang kinalaman ni Maya sa misteryo? Bakit siya naiba sa iba pang bata? Ang bawat galaw ni Lino ay puno ng kaba at tensyon. Ang mga simbolo sa pader ay nagiging mas malinaw sa kanyang pananaw, ngunit sa bawat paglapit niya, may kakaibang enerhiya na naglalabas ng malamig na simoy sa kanyang bala. Ang hangin ay nagdadala ng mga bulong, mga pangalan, at mga babala. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, at bawat sagot ay tila nagbubukas ng mas maraming misteryo. Ang suspense ay dumarami, at ang takot ay hindi na lamang pisikal, kundi espiritual at emosyonal, isang kabuang pagsubok sa tapang at determinasyon ng pangunahing tauhan. Sa isang partikular na gabi, habang sinusubukan ni Lino na unawain ang mga simbolo sa kwaderno, may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Ang mga anino ay hindi lamang umiikot, kundi parang may mga matang nagmamasid sa bawat kilos niya. Ang glow ng kwaderno ay nag-ilaw sa kanyang mukha, at sa liwanag na iyon, napansin niya ang isang silweta, parang bata, ngunit may kakaibang anyo, nakatayo sa isang sulok ng kubo. Ang kanyang puso ay bumilis, at ang bawat galaw niya ay puno ng kaba. Ang misteryo ay unti-unting lumalapit sa rurok, at ang bawat eksena ay nagpapalawak ng takot na higit pa sa simpleng kwento ng kubo. Ang suplot ng kanyang pamilya at ni Maya ay nagbibigay ng karagdagang dimensyon sa takot. Hindi lamang ito tungkol sa kung ano ang nasa loob ng kubo, kundi kung paano maapektuhan ng misteryo ang bawat isa sa kanilang buhay. Ang kanilang pag-aalala, pag-ibig, at kaba ay nagdudulot ng realism sa kwento, at ang audience ay mas nagiging invested sa bawat kilos at desisyon ni Lino. Ang suspense ay patuloy na tumataas, at ang narrative ay hinahanda ang manonood para sa mas nakakatakot at mas nakakapanindig balahibong kabanata sa susunod na yugto. Sa huling sandali ng kabanatang ito, si Lino ay nakatayo sa gitna ng kubo, hawak ang lumang kwaderno, at nakatingin sa glow ni Maya sa sulok. Ang bawat anino ay umiikot sa paligid niya, at ang hangin ay may kakaibang bulong. Ang kaba ay umaabot sa sukdulan, at ang manonood ay naiwan sa matinding curiosity. Ano ang mangyayari sa kanila? Paano haharapin ni Lino ang lumalalang misteryo? At higit sa lahat, ano ang tunay na koneksyon ni Maya sa aswang at sa misteryo ng purok? Ang dilim sa buong purok ay tila nagiging mas mabigat sa bawat gabi, at si Lino ay ramdam na ramdam ang kakaibang presensya na unti-unting pumapalibot sa kanya. Kahit pa siya ay nakatakas sa loob ng kubo, ang anino ay sumusunod sa bawat hakbang niya sa labas. Ang mga bakuran ng kapitbahay ay tila may sariling buhay, ang mga damo ay gumagalaw ng hindi naapektuhan ng hangin, at may mga halakhak o iyak na naririnig mula sa malayo, ngunit kapag lumapit siya, naglalaho ang tunog. Ang bawat tunog, bawat ihip ng hangin, ay nagiging babala, parang may nagbabantay sa bawat galaw niya at tinitiyak na walang ligtas na lugar. Habang naglalakad siya sa madilim na daan pauwi, napansin niyang may kakaibang marka sa lupa, parang yapak na hindi mula sa tao o hayop na sumusunod sa kanya sa bawat paglingon.
Ang puso niya ay bumibilis at ang bawat tibok ay parang nakakasabay sa ritmo ng mga bulong sa hangin. Ang pakiramdam ng kawalan ng kaligtasan ay unti-unting bumabalot sa kanya. Kahit sa ilaw ng poste, ang anino ay nagiging mas matindi, parang lumalabas mula sa mga sulok at dingding, hindi na lamang nakikita, kundi ramdam sa balat. Sa loob ng bahay, hindi rin ligtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina, na dati tahimik lang sa kanyang pag-aalala, ay nagsimulang maramdaman ang presensya na sumusunod sa kanila. May mga gabi na ang kanilang mga pinto ay kusang bumubukas, mga bintana ay kumakalampag, at mga kagamitan ay nagliliparan ng hindi maipaliwanag. Ang suplot ng pamilya ay nagiging mas matindi. Ang takot ay hindi lamang sa panlabas na puwersa, kundi sa mismong paligid na tila sumasabay sa mga pangyayari. Ang audience ay naiwan sa matinding kaba. Paano malalampasan ng pamilya ang nakakahindik na sitwasyon na unti-unting kumakain sa kanilang kapanatagan? Si Lino ay napilitang bumalik sa kubo, dala ang lumang kwaderno at isang maliit na ilaw. Ang bawat hakbang patungo sa kubo ay puno ng kaba. Ang paligid ay nagbago, ang mga puno ay parang lumalapit sa kanya, ang lupa ay tila gumagalaw at humihila sa kanya sa mas malalim na bahagi. Ang hangin ay may kakaibang lamig at may mga bulong na tila nagmumula mismo sa kanyang isipan, mga pangalan, mga babala, mga utos. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan, at ang audience ay naiwan sa matinding curiosity kung paano niya haharapin ang lumalalang paranormal na presensya. Sa loob ng kubo, ang glow ni Maya ay lumalakas. Ang kanyang mukha ay hindi naganap na tao, may halong kakaibang liwanag at dilim na bumabalot sa kanya. Ang kanyang mata ay nagliliwanag sa dilim, at ang bawat kilos niya ay may kakaibang aura. Ang pangunahing tauhan ay ramdam ang isang malakas na puwersa na nag-ugnay sa kanya kay Maya, parang may mensahe na nais iparating, ngunit hindi niya maintindihan. Ang suspense ay hindi na lamang tungkol sa kung ano ang mangyayari, kundi kung paano niya matutuklasan ang lihim na bumabalot sa batang ito at sa misteryo ng kubo. Habang sinusuri ni Lino ang paligid, may naramdaman siyang kakaibang pagbabago sa temperatura. Ang bawat silid ay may sariling enerhiya, ang ilan ay malamig at puno ng kaba, habang ang iba ay tila nagbabantay sa kanya. Ang mga anino ay lumalapit sa kanya ng sabay-sabay, at ang bawat tunog ay tila may buhay, mga hakbang, mga bulong, at kakaibang halakhak na hindi mula sa tao. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, ano ang tunay na nangyayari sa purok na ito? Paano naugnay si Maya sa misteryo ng kubo? At higit sa lahat, sino o ano ang nagbabantay sa bawat galaw niya sa dilim? Sa labas ng kubo, ang paligid ay unti-unting nagiging kaaway. Ang mga bakuran ng kapitbahay ay parang may sariling kamalayan, ang mga punong kahoy ay lumalapit sa kanya, ang mga bakod ay naglalakad sa kanyang paningin, at ang mga tunog mula sa madilim na sulok ay lumalakas ng sabay-sabay. Ang tensyon ay tumataas, at ang bawat sandali ay nagiging mas mapanganib. Ang audience ay patuloy na pinapanatili sa matinding curiosity, nagtataka kung paano makaliligtas ang pangunahing tauhan mula sa isang presensya na tila hindi kayang talunin. Si Lino ay nakaramdam ng kakaibang puwersa na tila kumakapit sa kanyang dibdib, isang timpla ng takot, kaba at desperation. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang bawat paghinga ay tila may kasamang bigat. Ang bawat silid sa kubo ay nagiging larangan ng paranormal na enerhiya. Ang mga pader ay naglalabas ng malamig na simoy, at ang mga anino ay parang lumalabas mula sa mismong kasaysayan ng kubo, may mga lihim na matagal nang nakatago. Ang audience ay patuloy na naiipit sa suspense, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari sa pangunahing tauhan at sa kanyang pamilya. Sa isang sandali, habang hawak ni Lino ang kwaderno at sinusubukan intindihin ang mga simbolo, naramdaman niya na may humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, wala ng tao, ngunit may kakaibang anino na naglalaro sa paligid. Ang bawat paggalaw ng anino ay nagdudulot ng kaba, at ang mga bulong ay nagiging mas malinaw, mga pangalan, mga utos, at mga pahiwatig na tila nagbibigay ng clue, ngunit may halong panganib. Ang suspense ay tumataas, at ang audience ay naiwan sa matinding curiosity. Ano ang tunay na niloloob ng lumang kwaderno? Ano ang koneksyon ni Maya sa misteryo? At higit sa lahat, paano haharapin ni Lino ang mas lumalalang sitwasyon sa rurok ng suspense na ito? Ang suplot ng pamilya ay patuloy ding lumalalim.
Ang kanyang ina ay nakakaramdam ng kakaibang presensya sa bawat silid, at ang bawat galaw ng anak ay sinusubaybayan ng malamig na hangin at anino. Ang tensyon ay lumalapit sa sukdulan, bawat hakbang, bawat bulong, bawat silweta ay nagdadala ng mas maraming tanong at mas kaunting sagot. Ang audience ay naiwan sa matinding anticipation at curiosity, handa sa susunod na kabanata na magdadala ng hindi inaasahang twist o paglala ng horror. Sa huling sandali ng kabanatang ito, si Lino ay nakatayo sa gitna ng kubo, nakatingin kay Maya sa sulok. Ang mga anino ay umiikot sa paligid niya, ang hangin ay may kakaibang bulong, at ang glow mula kay Maya ay naglalabas ng kakaibang enerhiya. Ang bawat eksena ay nagpapalakas ng suspense at nagpapataas ng tension. Ang audience ay naiwan sa matinding kaba at curiosity, ano ang mangyayari sa kanila. Paano haharapin ni Lino ang presensya na tila wala ng takbuhan? At higit sa lahat, ano ang tunay na lihim ng kubo at ni Maya na magpapabago sa lahat ng kanilang alam? Ang bawat hakbang ni Lino sa madilim na kubo ay puno ng pangamba, ngunit sa pagkakataong iyon, ang takot ay tila na doble. Sa isang silid, natagpuan niya ang isang lumang kahon na may nakaukit na kakaibang simbolo. Nang buksan niya ito, lumabas ang isang maliit na nilalang, hindi tao, hindi hayop na parang halo ng anak at aswang. Ang maliit na nilalang ay tumingin sa kanya, gamit ang matang malalim at puno ng kirot, at sa kanyang puso, ramdam niya ang kakaibang koneksyon. Hindi niya ito kayang ipaliwanag, ngunit ang pakiramdam ay parang ang nilalang na ito ay hindi lamang basta presensya, ito ay may kwento, may lihim, at higit sa lahat, may panganib. Sa kalagitnaan ng silid, bumukas ang pinto ng walang hawak at lumabas ang mga anino mula sa dilim, kumikilos ng sabay-sabay na parang may sariling kalooban. Ang hangin ay napakalamig at ang mga bulong ay naging mas malinaw, mga pangalan, utos, at pahiwatig ng kasaysayan ng kubo at ng nilalang na hawak niya. Ang twist na ito ay nagdulot ng matinding kaba kay Lino. Ang nilalang na iyon ay hindi lamang basta bata. Ito ay anak ng aswang na matagal nang hinahanap sa purok. Ang audience ay naiwan sa matinding curiosity at kaba. Ano ang magiging kilos ni Lino sa ganitong sitwasyon? At paano niya haharapin ang halimaw na may hitsura ng inosenteng bata? Habang hawak niya ang nilalang, natuklasan ni Lino ang isang lumang sulat na nakatago sa ilalim ng kahon. Ang sulat ay isinulat ng kanyang sariling ama, na matagal nang namatay sa misteryosong paraan, at naglalaman ng babala, ang bata ay hindi tulad ng ibang bata. Huwag mong subukang alisin siya mula sa kubo. Kung gagawin mo, ikaw ay mawawalan ng kaligtasan. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding shock kay Lino. Ang kanyang ama, na matagal niyang inalala bilang tagapangalaga, ay tila may koneksyon sa dilim na bumabalot sa buong purok. Ang audience ay naiwan sa tanong, ano ang ibig sabihin ng babala? Bakit ang kanyang ama ay may alam tungkol sa bata ng aswang? Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lino ang sobrang pangamba. Ang paligid ay tila umiikot sa kanya, at ang mga pader ay naglalabas ng malamig na enerhiya. Ang nilalang sa kanyang mga bisig ay umiyak ng malakas, ngunit may kakaibang tono sa pag-iyak nito, isang timpla ng tao at halimaw. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, at ang bawat hakbang ay tila may kasamang panganib. Ang audience ay patuloy na naipit sa suspense. Paano niya haharapin ang sitwasyong halos hindi na malalampasan? Sa labas ng kubo, naramdaman ni Lino ang presensya ng ibang tao, ngunit hindi siya sigurado kung sila ay buhay o hindi. Ang mga silweta sa dilim ay parang nagmamasid sa kanya, at sa bawat pagtingin niya sa paligid, ang mga anino ay lumalapit ng sabay-sabay. Ang suplot ng pamilya ay lalong lumalalim, ang kanyang ina ay nakakita rin ng mga kakaibang pangyayari, mga bagay na nagliliparan, mga pinto na nagbubukas at nagsasara ng pusa, at mga anino na kumikilos kahit walang sinuman sa paligid. Biglang lumabas ang isa pang revelasyon, si Maya, ang batang hawak ni Lino, ay may kakayahang kumonekta sa kanyang nakaraan. Ang glow sa kanyang paligid ay hindi lamang kakaibang liwanag. Ito ay senyales ng isang sinaunang kapangyarihan na may koneksyon sa pamilya ni Lino. Ang twist na ito ay nagdulot ng higit pang takot. Hindi lamang siya nakaharap sa panganib mula sa panlabas, kundi sa misteryosong kapangyarihan ng bata. Ang audience ay naiwan sa tanong, paano niya haharapin ang batang may kakayahang magdulot ng panganib at kaalaman na hindi niya lubos na nauunawaan?
Ang suspense ay lumalaki habang naririnig niya ang mga bulong mula sa bata na tila nagsasabi ng mga lihim na hindi niya kayang unawain. Ang bawat salita ay may halong babala at pangako. Ang hangin sa silid ay nagiging mas mabigat at ang mga pader ay parang nabubuhay, naglalabas ng mga senyales ng nakaraan. Ang audience ay patuloy na naintriga at kinakabahan. Ano ang kahinatnan ng misteryosong kapangyarihan ng bata? Sa puntong ito, ramdam ni Lino na siya ay halos walang magagawa. Ang mga anino at presensya ay tila nakasakay sa bawat galaw niya at ang kanyang bawat hakbang ay sinusubaybayan. Ang kwento ay nagpapakita ng kabuuang kawalan ng kontrol. Ang pangunahing tauhan ay nakulong sa sitwasyon. Ang nilalang ay may sariling agenda at ang nakaraan ng pamilya ay nagbabalik upang humarap sa kanya sa pinakamadilim na paraan. Ang audience ay naiwan sa matinding kaba. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? At sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Sa dulo ng kabanatang ito, lumabas ang isang hindi inaasahang revelasyon. Ang maliit na bata na si Maya ay naglalaman ng alaala at kaalaman na hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kubo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng clue sa misteryo, ngunit sa parehong pagkakataon, nagdudulot ito ng mas malaking panganib. Ang audience ay naiwan sa matinding curiosity at kaba, handa sa susunod na kabanata na magdadala sa kanila sa ruok ng suspense at posibleng labis na panganib. Ang dilim sa kubo ay tila sumisiksik sa bawat sulok, at ang malamig na hangin ay nagdadala ng kakaibang tunog, mga bulong, yabag, at mga sigaw na hindi maipaliwanag. Hawak ni Lino si Maya, ang batang may kakayahang magdala ng misteryo at panganib, habang nakatingin siya sa paligid, pilit hinahanap ang pinagmumulan ng presensya na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Ang mga anino sa paligid ay nagiging mas malinaw, unti-unting lumilitaw ang mga konturang kahawig ng tao at halimaw sa isang katauhan. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang bawat galaw ay maaaring magdala ng kamatayan. Ang bawat hakbang ay maaaring magpasiklab ng hindi inaasahang panganib. Biglang bumagsak ang lumang post sa kanyang harapan, na nagpaalala sa kanya kung gaano kabaliw ang kapaligiran. Ngunit sa halip na umatras, nagdesisyon siyang sumugod sa dilim. Ang determinasyon niya ay kitang-kita, hindi siya magpapatalo sa takot, kahit na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nagsasabi na tumakbo. Ang paghawak niya kay Maya ay mas mahigpit, ramdam niya ang init ng bata, ang tibok ng puso nito, at sa parehong pagkakataon, naramdaman niya rin ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa bata. Ang energy na yon ay parang gabay, ngunit maaaring rin na humantong sa kanila sa panganib. Habang naglalakad sa pasilyo ng kubo, napansin niya ang mga lumang larawan sa pader, mga larawan ng kanyang pamilya, ng mga tao sa purok, at ng ilang nilalang na hindi niya dapat makita. Ang ilan sa mga mukha ay nagbago, lumitaw ang mga mata na may kakaibang liwanag, parang may sariling buhay ang mga larawan. Dito niya naisip na ang misteryo ay mas malalim kaysa sa inakala niya. Ang mga taong nasa kanyang paligid, pati na ang kanyang pamilya, ay may koneksyon sa mga supernatural na pangyayari. Ang audience ay naiipit sa tanong, paano niya haharapin ang katotohanan ito habang hawak ang batang may kapangyarihan at kaalaman na hindi niya nauunawaan. Lumapit siya sa lumang pintuan na parang nag-aanyaya sa kanya sa loob. Bago niya ito buksan, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg, at narinig niya ang boses ng kanyang ama na nagbabalik mula sa nakaraan, bumubulong, "Lino, huwag kang lalapit." Ngunit ang takot at determinasyon ay nagtagumpay. Binuksan niya ang pinto at natagpuan ang isang silid na puno ng lumang gamit, alikabok, at isang malaking anino na tila nagbabantay sa kanila. Ang anino ay biglaang lumitaw sa liwanag, at sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang anyo. Isang matandang aswang na may mga mata na kumikislap sa dilim, ang katawan ay halo ng tao at hayop at naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Si Lino ay tumakbo, ngunit ang aswang ay mabilis, parang alam nito ang bawat galaw niya. Ngunit sa gitna ng takot, ginamit ni Lino ang natutunan niya sa nakalipas na mga araw, ang koneksyon kay Maya. Hinawakan niya ang kamay ng bata at pinokus ang kanyang lakas. Ang liwanag mula kay Maya ay lumakas, nagmistulang isang proteksyon at sandata sa parehong pagkakataon. Ang aswang ay umatras, tila nagugulat sa biglaang enerhiya na nagmumula sa bata.
Dito, naramdaman ni Lino ang tunay na kapangyarihan ng tiwala, koneksyon, at tapang. Ang bawat galaw ay may direksyon, at ang bawat kilos ay may kahulugan. Ngunit sa gitna ng labanan, may nangyari. Ang aswang ay naglabas ng isang malakas na sigaw, at ang buong kubo ay nagyani. Ang mga pader ay nagkalagot, at ang mga anino sa paligid ay tila nag-uunahan sa kanilang sarili upang takasan ang liwanag. Maya ay naglabas ng isang malakas na enerhiya, at sa isang iglap, naglaho ang aswang sa gitna ng dilim, na naiwan lamang ang kanyang nakakikilabot na halakhak sa ere. Ang audience ay naramdaman ang intense na climax, tagumpay ni Lino, ngunit may bakas pa rin ng panganib sa paligid. Ngunit hindi pa rito nagtatapos. Habang humihina si Lino, nakaramdam siya ng kakaibang presensya mula sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa dilim, hindi lamang alaala, kundi parang totoong espiritu na nagmamasid sa kanya. Ang twist na ito ay nakapukaw ng matinding emosyon. Ang kanyang ama, na matagal niyang iniwan sa alaala, ay nagbigay ng babala at gabay, ngunit may kasamang misteryo pa rin. Ang audience ay naiwan sa matinding curiosity. Ano ang koneksyon ng ama sa aswang, at bakit sa huli, siya ay naging gabay at hindi hadlang sa nangyari? Habang lumalakas ang hangin at unti-unting humina ang liwanag mula kay Maya, naramdaman ni Lino ang isang kakaibang kapanatagan. Ang kubo ay tahimik, ngunit ang bakas ng nakaraan at kapangyarihan ay naroroon pa rin. Alam niya na nanalo siya sa laban, ngunit ang misteryo ng aswang at ng bata ay nanatiling buhay. Ang audience ay naiwan sa tindi ng suspense at intensity ng climax, sabay na nagbibigay ng emotional release at anticipation sa susunod na kabanata. Sa pagtatapos, si Lino at Maya ay naglalakad palabas ng kubo. Ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanilang mga mukha, ngunit sa gilid ng dilim, may maliit na anino na sumusunod sa kanila. Ang twist na ito ay nag-iwan ng huling marka ng suspense. Kahit na nagwagi si Lino, ang panganib ay hindi pa tuluyang nawala, at ang kwento ay hindi pa ganap na natapos. Ang audience ay iniwan sa tanong, ano ang susunod na mangyayari? May kakayahan ba si Maya na ganap na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, at ang anino ba ay tunay na nawala o patuloy na nagbabantay? Ang climax na ito ay nagbibigay ng ultimate tension release habang nag-iwan ng matinding curiosity at emosyonal na impact na nagtitiyak na mananatiling hook ang viewers sa buong kwento. Ang umaga ay dahan-dahang sumilip sa purok, ngunit ang liwanag nito ay tila hindi ganap na nagtatanggal ng dilim na naiwan sa puso ni Lino. Kahit na natalo nila ang aswang at nagtagumpay sa kanilang pakikipaglaban, ramdam niya ang bigat ng mga araw na lumipas, ang takot, ang pangamba, at ang kabalisahan na hindi niya matanggal sa isip. Ang bawat hakbang niya sa kalsada, kahit na pinaliguan ng liwanag ng araw, ay puno pa rin ng alaala ng kabuluhan at panganib. Maya ay tahimik sa kanyang tabi, hawak ang kamay ni Lino, ngunit ang liwanag na nagmumula sa kanya ay tila may halong pag-aalala, parang alam niya na hindi pa rin tapos ang misteryo. Lumapit sila sa bahay na naging pansamantalang kanlungan nila matapos ang gabi ng labanan. Ang mga kapitbahay ay nagtitipon-tipon, halatang may takot at pagkabahala sa mukha. Ang mga tanong ay sabay-sabay na bumuhos, saan galing ang bata? Paano niya nakayanan ang aswang? Ligtas na ba sila? Hindi makapagsalita si Lino agad, ang bawat sagot ay nangangailangan ng pagbabalik-tanaw sa kanyang karanasan, at bawat pagbabalik-tanaw ay nagbubukas ng panibagong takot. Pinili niyang panatilihin ang ilan sa mga detalyeng iyon bilang lihim, ang ilan ay hindi dapat malaman ng sinuman. Ang bata, si Maya, ay tumingin kay Lino na may kakaibang intensity sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan na dala niya, ngunit ramdam rin ang pagkalito at kawalan ng katiyakan. Ang karanasan nila sa aswang ay nagbukas ng pintuan sa mga bagay na hindi pa niya nauunawaan, isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Habang nag-uusap sila sa loob ng bahay, napansin ni Lino ang kakaibang pagbabago sa bata. Ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumikintab pa rin sa ilang bahagi, parang nag-iwan ng bakas ng enerhiya sa paligid. Ang audience ay naiipit sa tanong, ano ang mangyayari kay Maya at paano niya haharapin ang kapangyarihang dala niya. Sa mga susunod na araw, sinubukan ni Lino na balikan ang normal na buhay. Nagbalik siya sa paaralan, naglaro sa kalsada, at nakipag-usap sa kanyang mga kaibigan, ngunit ang lahat ay may halong takot at hindi maipaliwanag na kaba.
Bawat tunog sa paligid ay parang nagbabalik ng alaala ng gabi ng labanan, at bawat anino sa pader ay nagdadala ng paalala na ang panganib ay maaaring bumalik anumang oras. Maya, sa kabila ng kanyang edad, ay nagpakita ng maturity at kaalaman na hindi pangkaraniwan. Napansin ni Lino ang kanyang kakaibang pakiramdam ng responsibilidad, tila alam niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang para sa kanilang proteksyon, kundi para sa isang mas malaking layunin. Ngunit may mga sandali rin ng katahimikan at kapayapaan. Si Lino at Maya ay naglakad sa tabi ng ilog sa hapon, pinagmamasdan ang lumulubog na araw. Dito, naramdaman ni Lino ang koneksyon sa bata, ang kanilang tiwala at samahan na nabuo sa gitna ng takot. Ngunit ang katahimikan ay hindi ganap, sa ilalim ng tubig, may kakaibang paggalaw, parang may humuhubog na presensya na nagmamasid sa kanila. Hindi niya alam kung anong uri ng nilalang ang iyon, isang paalala na ang misteryo ay hindi pa tapos. Ang audience ay naiwan sa malakas na curiosity, sino o ano ang humuhubog sa mga pangyayari sa paligid nila, at paano ito makakaapekto sa kanilang hinaharap. Sa bahay, habang naglilinis si Lino ng mga lumang gamit na naiwan mula sa kubo, natagpuan niya ang ilang bagay na nagdulot ng takot at pangamba. Isang lumang kwaderno na may mga simbolo at tala tungkol sa aswang, at ilang larawan ng bata na may nakakatakot na glow sa mata. Ang mga bagay na ito ay nagbukas ng panibagong tanong sa isip niya, paano nasimulan ang misteryo na ito, at sino ang may kontrol sa mga pangyayari? Ang audience ay naiwan sa kaguluhan ng isip, may mga lihim na mas malalim pa kaysa sa nakikita sa ibabaw. Sa gabi, habang nakahiga sa kama, naramdaman ni Lino ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg. Ang ilaw mula sa lampara ay kumikislap, at sa isang iglap, nakita niya ang anino ng isang nilalang na hindi pamilyar sa kanya, maliit, humanoid, ngunit may kakaibang aura ng panganib. Maya ay natutulog sa tabi niya, ngunit ang liwanag sa kanyang katawan ay kumikintab pa rin, parang nagbabantay sa paligid. Ang tensyon ay tumaas, at ang audience ay naiwan sa isang nakakakilabot na anticipation. May susunod na panganib, ngunit kailan ito lalabas? Kinabukasan, naglakad si Lino sa paligid ng purok, nag-obserba sa mga kapitbahay at sa mga tanong na patuloy na bumubuo sa kanyang isipan. May ilan na nagtataka kung tunay na ligtas na sila, at may ilan na tila nakaramdam ng kakaibang presensya na hindi maipaliwanag. Sa bawat pagtingin ni Lino sa paligid, naramdaman niya ang pagbabantay ng hindi nakikitang mata. Ang audience ay patuloy na nakakapit sa bawat detalye. Ang misteryo ay hindi pa natatapos, at ang takot ay laging nakahanda sa gilid. Sa huling eksena, si Lino at Maya ay naglakad sa gilid ng kagubatan sa dapit hapon, pinagmamasdan ang lumulubog na araw. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang bulong mula sa mga puno. Maya ay biglang tumigil, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay kumikintab ng mas maliwanag at tumingin sa dilim. May isang maliit na anino na sumusunod sa kanila mula sa gilid ng kagubatan, parang nagmamasid, hindi kaagad lumalapit, ngunit ramdam ang presensya nito. Ang audience ay naiwan sa matinding suspense, sino o ano ang anino na yon, at ano ang mangyayari sa kanilang dalawa sa susunod. Ang huling tanong ay malinaw, ano sa tingin niyo ang susunod na mangyayari? Ano ang gagawin ni Lino at Maya sa paparating na panganib? Sa pagtatapos, ang resolusyon ay nagbigay ng kapanatagan na natalo nila ang pangunahing banta, ngunit nag-iwan ng sapat na misteryo at takot upang panatilihin ang curiosity at engagement. Ang audience ay naiwan na unsettled ngunit satisfied, handa na mag-iwan ng kanilang opinyon sa comments at maghintay kung magkakaroon ng sequel.